Magandang umaga po sa inyong lahat. So, dito po tayo for another video para sa information po natin, dagdag kaalaman sa mga bagong generation, baka hindi po nila alam. Sa video regarding sa Philippine flag. So, bago po na Philippine flag, meron po ito tinatawag na evolution of flag. So, before na finalize yung Philippine flag, ay marami pa akong flag na ginamit during revolution. So, nandiyan nag-start po tayo sa unang flag. During the Philippine Revolution, various flags were used by the Katipunan Secret Society and its various function, and later after the Katipunan's dissolution, the Philippine Army and its civil government. Other flags were the personal battle standard of different military zone commander operating around Manila. So yung unang flag po ay yung tatlong letter key na red ang background, red ang white ang key. With the establishment of the Katipunan, ayan po yung flag. With the establishment of the Katipunan, and Bonifacio requested his wife, Gregorio de Jesus, to create a flag for the society. So yung asawa, si Jesus, devised a simple red flag, yung nga pula, bearing the society acronym KKK, tatlong K, in white. White po siya ang color. Yan po nakaano. And arranged horizontally at the center. It became the society first flag. So ito ang primerong flag po natin. Some Katipunan member use other variation. One variation has three keys arranged in the form of triangle. Some other use a flag with only one key. So yun doon po nag-start. Yung mga flag, dahil kanya-kanya na sila. Yung mga Katipunaris, yung mga commander, gumagawa sila ng tinatawag na personal flag. Ito na po. Ito po yung tatlong key, tapos parang may araw, red ang background. At the Katipunan, Supremo Andres Bonifacio had a personal flag which depicts a white sun with indefinite number of rays on field of red. Below the sun are three white keys, ayun po, arranged horizontally. This flag was first unveiled on August 23, 1896, during Spanish pa ito, during the cry of Pugad Lawin, where the assembled Katipunan members stored their Cedula Community Tax Certification, yung certificate. Yung po yung sa may Pugad Lawin, doon po nag-umpisa ang revolution na pinunit nila ang Cedula nila in defiance of Spanish authorities. So hindi na sumang-ayon sila sa Spanish na pamamalakad. The flag was used later during the Battle of San Juan del Monte. So yung flag na yan ang ginamit sa Battle of San Juan del Monte on August 30, 1896, the first major battle of Philippine Revolution. Yun ang unang laban ng revolusyon. Ito na po, mayroon na pa rin bagong flag. Black ang background niya, the military key, tapos mayroong skull, yung bungo. May bones baba. Buto. General Mariano Lenara, who fought in the province of Bulacan, Tarlac, Pampanga, and Nueva Ecija, used a black flag with white skull and crossbone. Crossbone. Then bungo. Resembling the Jolly Roger. Bonifacio referred to the design as bungo in Llanera or Llanera skull. There were at least two versions of the flag. The more well-known version had white key on the left and the white skull of the crossbone on the right. Earlier version had the white skull and crossbone on top with three white keys on the bottom
akin to, Bonifacio flag. Tapos, may bagong flag na naman ulit. Kasi kanya-kanya pumanda, kanya-kanya silang gawa ng personal flag. General Pio del Pilar, General Pio del Pilar used a red banner. Kay General del Pilar, red banner ng kanyang background. Ayan po, nakapost. Which has a white equilateral triangle on the mast with key at each corner. At the center of the triangle was a mountain with the sun rising behind it. The flag was called Bandila ng Matagumpay, or a flag of the triumphants, and was first used on July 11, 1895. The flag was also one of the first to depict of 8 rays sun. So yung po ang primerong 8 rays na may araw, yung flag niya. General Gregorio del Pilar used a tricolor banner with blue triangle with a mast and a red stripe. Ito may iba naman kanya. And black stripe, the bottom del Pilar pattern is flag after that of Cuba. When then was also revolting against Spain. So, niya sa Cuba. Itong isang flag sa Ring Negros, hindi ko na ito eh. Pero mayroon pang isang flag. So, mayroon pang isang flag dyan na Tagalog Republic. Flag of the Tagalog Republic, yan po. So, yung mga flag na po yan, bago po na punta tayo sa pinaka-final na flag, ito na po. Bago tayo dumaan sa mga final na pinaka-flag na tinawat-tawat natin, na-under pa tayo ng US, under pa ng US, marami po silang inano dito, mga modern Philippine flag. The Philippine national flag was designed. So yung mga bagong generation, baka hindi na-take up nyo ito, nalimutan nyo ito, so, dapat malaman po nyo ito. The Philippine national flag was designed by Emilio Aguinaldo. So Emilio Aguinaldo po nag-design. It was sewn by Doña Marcela Marinho Agoncillo. Her 5-year-old daughter, Lorenza Marino Agoncillo, and Mrs. Dipina Herbosa Natividad, Dr. Rosal Nis, pamangkin niya si Rizal, by his sister Lucia. It was first displayed in the Battle of Alapan on May 28, 1898. After the Spaniards were defeated and surrendered to Aguinaldo, a Manila Times article by Augusto D. Viana, Chief History Researcher, National Historical Institute, mentioned assertion in history textbook and commemorate rights of the flag was first raised in Alapan, Imus, Cavite. Sa Alapan po ito unang winagway ang flag ng Pilipinas on May 28, 1898, citing Presidential Proclamation number 374 issued by President Yusong Ripagal on March 6, 1965. The article goes on to claim that historical record indicate the first display of the Philippine flag took place in Cavite City when General Aguinaldo displayed it during the first fight of the Philippine Revolution. So, inaano nila yung mga article na ito, inaayos talaga kung kailan, pero ang pinakaano talaga May 28 po, 1898 sa Battle of Alapan. Doon po unang winagway ang watawat ng Pilipinas. Sa history, nilagay nila sa Cavite, yung during pag-ano ni Aguinaldo, proclamation as president. Hindi po yun. Ang totoo pala talaga sa Alapan. So nung meron tayong
ni citing Presidential Proclamation number 374 issued by President Diosdado Macapagal on March 6, 1965, yung article na yun ay kiniklaim na sa historical record talaga, ang historical record ay doon po talaga sa Alapan. The flag was formally unfurled during the proclamation of independence on June 12, 1898 in Aguinaldo Residence, Kawit, Cavite. So, yun na po ang nangyari sa ating history. Dapat pala ito, ang premier pag-raise ng flag sa Battle of Alapan, dapat yun ang Independence Day sa patang hindi June 12 na doon nilagay ni Aguinaldo sa bahay niya, winagway ang watawat. Bahala na sila. So basahin natin history ating flag. Ayan ang flag natin, ha. The original design of flag adopted a mythical son of May, with peace influenced by the Republic of Rio de Plata, Argentina, Uruguay. So doon ginagaya yung mga flag natin. So shortcut na po natin to. The flag bears three colors, 3 stars and sun, ang meaning which are as follow. The red is symbolic of Filipino courage, yung pula, yung red, which is second to none and was the color used during the war in the province of Cavite since the 31st of August 96 until the Peace of Biak-na-Bato in 1897. The blue carries, kanang blue po, allegorical meaning that all Filipino will prepare to die before submitting ourselves to the invader, whoever he may be. The white conveys the idea that, like other nations, the Filipinos knows how to govern themselves and that they do not recede from the observation of foreign powers. So, the sun and its rays stir up Filipinos and spread the light over the world, piercing the cloud and shrouded it. It is now a light is brightening every spot of the Philippine Islands under influence and Itas, Igorot, Mangyans, and Moros, all of whom I believe were made the image of God and whom I recognize as our brethren. Ito na nga, the original flag that was first hoisted on May 28, 1898 and forwarded during the Declaration of Independence on June 12, 1898 is believed to being preserved at the General Emilio Aguinaldo Museum in Baguio. So, sa museum po yung flag na yan, yung original, nasa Baguio. Kung gusto nyo makita yung original na flag, yan po ginawa po yung mano-mano. Paggawa niyan. The flag is more elaborate than the flag which is currently in use. It bears the embroidered words Libertad, Justicias, and Igualdad, Liberty, or Equality, and one side of the flag, Fuerzas Expedicionarias del Norte de Quezon, Expeditionary Force of Northern Luzon. So, nandyan po yung picture ng paggawa sa flag natin, ginawa po yung mano-mano. So, ito pa lang flag natin, grabe palang history ito. Grabe history nyo. Tapos ginawa pa yan, hindi po dito sa ating bansa ginawa ang flag na yan. Ito ginawa po sa ibang bansa. Sa ibang bansa po ginawa yan.
Ayan, no? Ang design yan. Pati yung design, no? Di basta-basta pala itong pagkagawa sa plug natin. In-standardize talaga nila ang paggawa sa plug natin. Ang dami rin ano eh. Pero yung maganda yung pinaka-original talaga. Yung pinaka-original na plug natin, yung talaga maganda. So, ngayon po ay malapit na po ang June 12, ang Independence Day. So, doon na nakaset ang ating Independence Day. Dahil last week, yung po Philippine flag natin, pagsaludo sa ating Philippine flag. Ang mai-share ko lang dyan sa atin, sa ating mga bagong generation, magbigay po tayo ng respeto dahil dugo po ang naging puhunan ng ating mga mandirigma na mga sundalo ng araw, ng panahon pa ng mga katipunan, bago natin na kuha ang ating kalayaan. So po, sa 300 years na pananakop ng Kastila, almost 3 century, grabe yung influensya po nila. So, yung Philippine flag natin, hindi po dito ginawa sa atin, sa Hong Kong po yung ginawa. Tapos mano-mano po ginawa. Nandiyan po yung pinaka-original na i-post ko yung makina, na picture sa makina. Then embroidery po, ang original paggawa yun, binurda. Tapos bago po na ano yan, na iwagway nung June 12, pero naigamit pa pala yan sa Alapan. So, paano natin maibalik yung history talaga? Ano ba talaga po ang dapat? Sa first flow ng flag, ang forward of flag, nung may, sa Alapan, or ngayong June 12. So, sa history, totoo talagang history, dun sa Alapan noong unang pinagawa yung ating flag, hindi po sa Imus Cavite. Ang sa Imus Cavite po, ang pag-Independence Day, June 12, ang declaration, doon din pinakita din ang flag. Pero pangalawang pakita na yun, na binagawa yung Philippine flag. So, para sa kalaman sa ating history, yun po ating history, ng ating flag evolution. Sana po ay matuto tayo at marunong po tayong gumalang, lalo sa mga kabataan, pag may mga national anthem natin o pabansang awit ng Pilipinas. Kahit lang po yung huminto o kaya huminto sa gawain, bigyan po natin ng respeto. Kung ikaw ay nasasakyan naman, hinto mo, sakyan mo. Kasi malapit na kayo, kita mo na eh. Then kamay mo, lagay mo sa puso mo, na ikaw talaga yan po ay simbolo ng pagka-Pilipinismo. At para makita natin yung pagmamahal natin sa ating bayan at sa ating watawat. Kasi ngayon, napapansin ko pag may bayan magilala sa may eskwela ng mga dinadaanan lang, hindi man lang huminto o magpugay man lang, magbigay ng show of respect. Huwag po nating i-tolerate. Tayo po sana ay magkaroon ng responsibilidad at magkaroon gumalang sa ating watawat. Hindi po basta-basta ilang buhay po nawala, tugo ang pinaging puhunan bago natin nakamit ang kalayaan na yan sa ating mga bayani, sa ating mga katipunero, sa mga sundalo nung unang panahon. So, sinishare ko lang po sa inyo at nalaman din natin itong history kung kailan talaga ang unang yunagway ang bandila ng Pilipinas. So, yung June 12 na Independence Day, coming na po, yan po ay pangalawang pagwagway ng ating watawat o bandila. Dahil Declaration of Independence Day, so yun na-recognize ang pagkalam namin na yun ang primerong pagpakita ng watawat ng Pilipinas.
So hanggang dito lang po ako. Maraming salamat po sa inyong panunod, pagsubaybay. Makikita po tayo sa sunod nating video. Maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you.